Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Papa Dudut. At sa mga nakatutok ngayon para pakinggan ang aking kwento. Matagal ko nang gustong mag-share ng kwento sa inyo pero ngayon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagsulat. Dahil na rin sa busy schedule. Ganun pa man ay pagpasensyahan ninyo na ang kwentong ibabahagi ko sa inyo dahil hindi naman ako writer. Pero totoo talagang nangyari sa akin ito. Ang isusulat ko dito sa aking niha may pawang katotohanan lamang. Bago ang lahat ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa inyo, Papa Dudut. Nakasubscribe na po ako sa Kaistorya YouTube channel ninyo. Ang pangalawang channel ninyo na ninanarrate ni Jason Steele. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel na nakita ko sa inyong link na nakapost sa inyong homepage. Papa Dudut, ako po si Mutya. 27 years old na sa ngayon. Nagwo-work bilang accountant sa isang opisina dito sa Mandaluyong. Certified bookworm at nerd ako, Papa Dudut, na fanatic ng Harry Potter books, Doctor Who series at Star Wars. Siya nga pala sa kabila ng pagiging nerd ay isa rin po akong paranormal enthusiast. At nagsimula yon noong grade 9 ako. Nang nagsimulang atakihin ako ng isang paranormal creature na kung tawagin ay night hag o old hag. So here it goes. Naganap ito maraming taon na ang nakakalipas noong high school pa lamang ako. Natatandaan ko pa noon yung final project namin that time is TV series review. It is not ordinary na TV review lang ang maala Rotten Tomatoes. It is like parang thesis din. At the end ay may questions kami na need sagutin. Ang TV series na pinapanood ko noon ay Doctor Who, isang sikat na British sci-fi series na noong panahong yon ay pinagbibidahan ni na David Tennant bilang 10th Doctor at British comedian actress na si Catherine Tate bilang Donna Noble. Yun ang napili kong TV series dahil maraming uwing DVD ng Doctor Who noon ang papa ko na galing sa UK at marami siyang collection noon. From 9th Doctor hanggang sa 12th Doctor. At isa rin sa dahilan kung bakit Doctor Who, kahit na hindi siya pinapalabas sa Philippines, ay gusto ko kasing magpa-impress noon sa class namin dahil imported na palabas ang panonoorin ko at bibigyan ng critic. Mabalik tayo sa aking kwento. Natatandaan ko, Papa Dudut, na oras na ng hapunan. And yung dining namin tapat lang siya ng CR. And hagdan namin. Sa peripheral vision ko I saw someone na black na nakasilip. As in black talaga siya. Pero binaliwala ko lamang siya dahil akala ko ay baka imagination ko lang. Pagkatapos ng hapunan ay nagpa siya akong manood ulit ng 3 episodes ng Doctor Who. Ang Silence in the Library, Forest of the Dead at Midnight. Natapos ko yung 3 episode mga bandang 1:00 kaya nagpa siya na akong matulog sa sala. Pero Papa Dudut, pagkalipas lang siguro ng ilang oras ay bigla akong na-sleep paralysis. As in hindi ko magalaw ang katawan ko. Then bigla ako nakarinig ng 3 boses. Isang matinis na boses, isang garagal na boses, and isang normal na boses. Nagdasal agad ako ng Our Father that time. And nagulat ako kasi sinabayan ako ng 2, yung garagal at normal na boses. As if parang yung boses nila ay nasa ears ko lang. Yung dasal nila ay parang naka 2 times ang speed, parang minamock nila ako.
Habang yung matinis na boses ay natawa lang ng natawa. Pilit ko talagang galawin ang katawan ko that time. Luckily nagalaw ko naman at napabangon ako at binuksan ang ilaw sa sala. Tapos ay napatingin ulit ako sa CR at parang may sumisilip na naman na itim na figura, pero hindi ko mawari kung anong klaseng paranormal entity yon. Takot naman ako na puntahan yon kaya nanatili lamang ako sa sofa. Nakaupo habang nanginginig sa takot. Hindi na rin ako nakatulog noon hanggang alas 6 ng umaga. Buti na lamang at gumising na si mama ng alas 6 ng umaga at nagtataka siya noon kung bakit takot na takot ako. Ipinagtapat ko kay mama na nagkaroon ako ng sleep paralysis tapos ay doon ko nalaman yung tungkol sa night hag. Na ayon sa nabasa niyang libro tungkol sa supernatural world ay isa raw nila lang na responsable sa sleep paralysis. Sabi pa ni mama sa akin ay hindi ako nagdarasal bago matulog kaya lalapitan daw talaga ako ng night hag. Samantala akala ko ay hindi na ako magkakaroon ng sleep paralysis na gaya ng isang night hag. Pero nagkamali ako dahil muli yung naulit at nangyari ito doon sa bahay namin. Lagi ako naiiwan sa bahay dahil na rin sa busy ang parents ko sa trabaho pero kompleto naman ang pagkain sa bahay at may iniiwang pera ang parents ko para panggastos. Kung may problema man ay kapitbahay lang naman namin ang family namin sa side ni Papa. Sa pagkakaalala ko, tanghali yon at maulan. Nanonood ako ng TV at sa pag-aakala ko ay comedy ang pinapanood ko tapos si Vice ganda ang bida. Dahil umuulan ay biglang nag-brown out at hindi ko natapos ang pinapanood ko hanggang sa inantok ako at natulog na lamang. Natatandaan ko, nag-umpisa yung panaginip ko na normal lamang at parang totoo kasi ang panaginip ko ay nasa trabaho ako ni Papa. Yung paligid at ang staff ay sila rin ang nakikita ko kapag nasa trabaho ako ni Papa. By the way, sa restaurant kasi nagtatrabaho ang aking ama. So ayun nga Papa Dudut, nakaupo lang ako noon sa may table. Nagpaalam ako kay Papa na magsi-CR ako kasi naiihi ako sa aking panaginip. So nag-CR na ako tapos ay normal lang din naman na umiihi ako tapos ay naghugas at wala namang nakakatakot na nangyari. Until nasuot ko na ang shorts ko at pagkabukas ko ng pinto para lumabas na ay biglang namatay ang ilaw sa CR. Tapos may pilit na nagsasarado ng pinto. Pinipilit ko ring lumabas na sa CR pero parang hinihigop ako ng CR kaya tumingin ako sa likod ko. Tapos ay nagulat ako dahil naroon ang isang matandang babaeng naka-white dress na mahaba pero punit-punit tapos ay mahaba rin ang buhok na abot sa hig tapos yung mukha niya ay itim. As in buong mukha niya ay itim tapos ay may binubulong siya. Meron din siyang dalawang maliit na sungay na parang sa kambing. Samantala kalahati na yung nakalabas na katawan ko noon sa CR tapos ay alam kong panaginip lang yon. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko magising ang sarili ko. Plus may sinasabi pa yung babae na hindi ko maintindihan. Ganito yung senaryo, yung left arm ko hawak ng girl. Tapos yung right arm ko ay nasa labas ng pintuan tapos ay pinipilit ko noon na igalaw ang right hand ko. Pero sobrang hirap niyang igalaw. Sumasakit na rin ang ulo ko sa boses ng matandang babae kaya pilit kong inaangat ang right arm ko para hawakan ang ulo ko at nung mahawakan ko ay bigla akong nagising tapos ay nakahawak din ako sa ulo nung nagising ako. Pero hindi ako makagalaw dahil nanghihina ako para igalaw ang mga daliri ko sa paa kasi sabi ni mama para daw magising ng tuluyan sa sleep paralysis ay igalaw ang mga daliri sa paa at kamay. Dahil nga sa nangihina ako ay hindi ko nagalaw tapos ay biglang bumitaw rin sa pagkakakapit ang kamay ko sa ulo tapos ay biglang bumalik ako doon sa panaginip ko. This time yung left arm ko na lang ang nasa loob ng CR at hawak nung babae tapos ay iniipit niya sa pinto. Medyo nagkaroon na ako ng kontrol sa katawan ko sa pagbabalik ko doon sa panaginip at natadyakan ko na yung babae. Tapos ay tumakbo na ako. Pero sa pagtakbo ko ay sobrang bagal tapos ay lumingon pa ako noon sa CR. Tapos nakasilip lamang yung matandang babae sa CR Papa Dudut. Nakontrol ko ulit yung kamay ko tapos ay hinawakan ko ang ulo ko kasi hindi ba doon ako nagising nung una. Hindi ako nabigo kaya nagising ulit ako.
Pagising ko pinilit ko talagang igalaw ang mga daliri ko ng buong lakas. Nang magalaw ko na nagalaw ko na rin ang buong katawan ko tapos ay bumangon ako. Pagbangon ko ay bumalik na pala ang kuryente at bukas din ang TV tapos ay hindi pa tapos ang palabas ni Vice Ganda. Ibig sabihin ay saglit lang ako nakatulog. Dahil sa nangyari nagdasal na ako noon sa Panginoon habang umiiyak. Tapos ay naging balisa na ako buong araw. Noong araw ding yon ay napansin ng mama ko ang kilos ko kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Pero hindi ako makapagsalita noon kasi para na akong magkakasakit ng sandaling yon. Hanggang sa pagsapit nga ng gabi ay inaapoy na ako ng lagnat. Inalagaan naman ako ng mga magulang ko at pinainom ng paracetamol para bumaba ang lagnat ko. Bumaba din naman makalipas ang ilang pang oras. Natulog naman si mama sa tabi ko para mabantayan niya ako at makapag-responde siya agad sakaling kailanganin ko ng tulong. Papadudot, ilang araw din ang lumipas bago ako nakarecover sa sleep paralysis na yon. Simula noon ay naging gawi ko na ang magdasal bago matulog, gabi man o siesta, kasi 2 beses na akong nakakaranas ng sleep paralysis. At dahil yon sa sinasabi ni mama na night hug. Akala ko ay magiging matibay na ang pagdarasal ko para hindi na magambala pa ng paranormal entity na yon. Pero nagkamali ulit ako papadudot dahil naulit yon sa pangatlong pagkakataon. Siesta time noon. Natutulog ako sa kwarto ng mother ko. Nangyari na naman siya. Pero this time ay 2 beses siyang umulit. Bali sa unang panaginip ko nag-sleep paralysis ako then pinilit ko daw magising at ayun nagising na ako. Pero pagising ko ay nananaginip pa din pala ako at hindi pa talaga ako gising. Nakahiga lang ako sa kama, nakadilat ang mata pero alam kong panaginip lang pala kasi iba ang scene ng room. Madilim siya, parang sa palabas ng Insidious na same place pero magkaiba kayo ng dimensyon ng mga kaluluwa. Naisip kong matulog ulit dahil alam kong nananaginip pa din ako. At ayun naman siya, sleep paralysis na naman. Hindi na naman ako makagalaw. Inhale, exhale lang hanggang sa magising ako. This time ay mupo muna ako sa kama para magmuni-muni. Saglit habang nakatingin sa labas ng room which is dining na namin dahil wala namang pinto yung room ni mother. Pagtingin ko sa labas, bigla ko naisip na kakaiba pa din. Alam kong hindi pa ako totally gising kasi hindi pa normal yung scene ng bahay namin. Pagtingin ko sa higaan ay nakita ko yung sarili ko na nakahiga at natutulog. Sobrang takot ko noon. Humiga agad ako at pumikit, pinilit kong matulog ulit at nagdasal na magising na ako. Pero hindi ako nagising dahil may tumatawag sa pangalan ko nung sandaling yon ay napadilat ako ng mata at nakita kong natutulog pa rin ang sarili ko. Mutya, muling tawag sa akin. Kinilabutan ako papadudot dahil ang boses na narinig ko ay hindi pangkaraniwang boses ng normal na tao. Para kasi itong boses ng matandang halimaw. Mutya! Tawag sa akin ang entity sa likod ko at sa pagkakataong ito ay galit na ito. Mutya! Agad naman akong lumingon sa likod at doon ay nakita ko ang matandang babae na may sungay, mahabang buhok at ang damit ay punit-punit. Ang kanyang mga mata ay kasing gray ng abo at ang kanyang ngipin ay kasing itim ng tinta ng pusit. Dahil sa aking nakita ay napasigaw ako at napatras na naging dahilan para maupo ako sa kama. Tapos ay tumabi ako sa isa ko pang katawan na natutulog sa kama. Niyugyug ko ang katawang yon habang inuusal ang salitang gumising ka na mutya. Tapos sasabayan ang pagdarasal ng Our Father. Ilang beses kong ginawa yon habang nararamdaman ko na palapit na sa akin ang night hug. Buti naman papadudot at tuluyan na ako nagising. Pagising ko ay hingal na hingal ako dahil siguro sa takot. Naisip ko na lamang na what if kinuha ako ng matandang babaeng may sungay. Baka hindi na ako makabalik sa katawan ko. Pagkatapos ay agad akong pinuntahan ni mama at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Agad siyang naniwala naman sa akin at baka sa mukha niya na nag-aalala na siya. Hanggang sa ipinagtapat niya sa akin na maski siya ay nagkakaroon na rin ng sleep paralysis. Dahil nga sa tinatawag na night hug.
At dahil naman umi-echo na sa utak ko ang salitang night hug ay napa-research ako sa Google kung ano yon. Nang lumabas ang images nito ay kinilabutan talaga ako. Kasi yung matandang babaeng nagpapakita sa akin sa tuwing nagkaka-sleep paralysis ako ay katulad noong nasa larawan. Matandang babaeng may mahabang buhok, may dalawang sungay na parang kambing at maalabruha ang kanyang mukha. Ayon pa sa nabasa ko ay madalas daw umuupo ang night hug sa dibdib ng natutulog nilang biktima kaya hindi ito nakagagalaw na nagiging dahilan ng sleep paralysis. Coincidentally ay nabasa ko rin na may Filipino variation din pala ang night hug na kung tawagin ay batibat na hango sa Ilocano folklore. Pero magkaiba ang kanilang itsura dahil ang itsura ng batibat ay isang overweight na babaeng bruha. Nakahubad ito at walang anumang saplot sa katawan. Kaya yung umaatake sa akin ay isa talagang night hug. Samantala noong araw ding yon ay umalis si mama at pagbalik niya ay may kasama na siyang pari at binindisyonan niya ang bahay namin. It turns out na hindi pala nablesingan ang bahay namin noong lumipat kami doon ni mama. Kaya na siguro pinamamahayan ng night hug ang aming bahay dahil wala itong basbas ng Panginoon. At nang mabindisyonan ang buong bahay ay naging kampante na ako na hindi na mauulit ang sleep paralysis na naranasan ko. After all, God's work is always powerful at sa loob ng 2 months ay hindi na ako nakaranas ng bangungot. Pero papadudot masyado akong naging kampante noon na hindi na babalik ang night hug. Pero nagkamali ulit ako. Isang normal na gabi nanonood muna ako sa TikTok, Facebook at YouTube. At naglalaro muna ako ng online games bago matulog. Mabilis naman akong nakatulog kahit na hindi naman ako pagod noong araw na yon. Kasi nga bakasyon na noong time na yon. Sa panaginip ko parang normal lang din. Kasi gawain ko tuwing uwian sa gabi ay naglalakad ako pa uwi. Medyo madilim noon pero may mga poste naman ng ilaw. Kaya hindi ako masyadong natakot tapos may mga dumadaan ding sasakyan. Kaya parang normal lang. Tapos sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay natanaw ko mula sa bakanting lote na may harang na may yero ay nakita ko yung 2 bata na nakadungaw doon sa ibabaw ng yero. Bali pumatong sila sa mga bato tapos sinisilip nila yung loob ng bakanting lote. Naisipan kong lokohin sila habang nakatalikod sila sa akin. Sabi ko hala, may mumu dyan, sabay tawa. Bigla silang tumingin sa akin tapos ay hindi rin naman sila nagulat sa ginawa ko. Naka-uniform na pang-elementary sila, isang batang lalaki at isang batang babae. Yung batang lalaki naka-white polo na bukas yung mga botones niya pero may sando siya tapos ay brown short na pang-elementary. Yung batang babae naman ay white blouse naman tapos navy blue or black na palda tapos ay short hair siya with bangs. Yung mukha ng batang lalaki parang malungkot tapos ay nahihiya habang yung mukha ng batang babae biglang ngumisi. Tapos sabi sa akin ng batang babae ay tinatakot mo kami ate ha? Sabay hagik-hik ng batang babae. Ako naman naglakad lang na medyo tumatawa pa. Habang naglalakad ako papalayo, sa kanila ay narinig ko pa rin ang tawa ng batang babae tapos yung anino niya ay nakita kong palaki ng palaki tapos ay nilingon ko siya. Kinilabutan ako kasi yung mukha niya ay hindi na normal. May malaki siyang sugat sa kalahati ng mukha niya na parang gasgas tapos ay madugo. Yung buong kalahati ng mukha niya ay may gasgas na malalang gasgas talaga. Saka ako napagtanto na panaginip nga pala yun tapos ay nagising na ako. Pero hindi ako makagalaw tapos as usual ay nangihina ako. Madilim pa noon sa kwarto ko kasi gusto kong lights off kapag natutulog ako at wala rin akong katabi sa higaan ko. Nagising ako nang nakatagilid tapos ay hindi makagalaw. Bali papadudot nakaharap ako sa right side ko. Habang pinipilit kong igalaw ang mga daliri ko ay biglang may anino akong nakita sa bandang left na gilid ko kung saan ako nakatalikod. May sumilip yung batang babae nasa higaan ko tapos ay nakasilip sa akin. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Nung magalaw ko na ang mga daliri ko papadudot at tuluyang magising ay bigla akong tumayo. Wala naman doon sa higaan ko yung babae tapos ay grabe ang kabog ng dibdib ko.
Nagpray na muna ako kay God at nagpasalamat ako kasi hindi niya ako pinabayaan, tapos ay pinagpray ko rin yung mga bata kung kaluluwa man sila. Nagsorry din ako sa kanila. Ayaw ko muna ulit matulog doon kasi baka bumalik na naman ako doon sa panaginip ko at hindi rin ako inaantok noon. Chinek ko rin pala yung time noong nagising ako at mga 12:15 AM ako nagising. Chinat ko sa friend group ko sa college yung na-experience ko noong madaling araw. Kasi wala rin akong magawa, kaso'y tulog na ata sila kaya dinilit ko na lamang. Tapos online yung kaibigan ko noong high school na kaibigan ko pa rin naman hanggang ngayon. Ikinuwento ko sa kanya yung napanaginipan ko, tapos sabi niya para raw mahimasmasan ako ay maglaro na lamang kami ng online games hanggang sa antukin daw ulit ako. Pagkatapos ng ilang laro ay inantok na ako. Pagkatapos ay nag-thank you ako sa kaibigan ko at natulog na ulit ako. Pero biglang napadilat ang mga mata ko nang may bumagsak na kung anong gamit sa loob ng kwarto ko. Kaso Papa Dudut, sumalubong agad sa paningin ko yung dalawang batang nakita ko sa bangungot ko kani-kanina lang. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ko at sa paanan ko ay isang pamilyar na figura ang lumitaw. Ang night hag. Nakatingin sa akin habang humahalakhak. Mamayang kaunti inutusan niya ang mga bata na hawakan ang magkabilang braso ko. Siyempre pumalag ako at nanlaban. Pero kahit ano pang gawin ko ay hindi ko talaga magalaw ang katawan ko. Tapos ay naamoy ko na rin sila. Para silang amoy na nabubulok na laman o patay na daga. Basta mabaho. Sinubukan ko rin sumigaw noon pero mahinang boses lang ang lumalabas sa bibig ko. Parehang sabi ko rin ng Jesus in Jesus name. Pero pinagtatawanan lamang ako ng 3 paranormal entities na naglalaro sa akin. Hanggang sa tuluyan nang nanghina ang katawan ko habang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang kanilang pagtawa sa nangyayari sa akin. Hanggang sa nagulat na lamang ako sa isang malakas na sampal. Nagising ulit ako at doon ay nakita ko si Mama na nag-aalala sa akin. Narinig kitang umuungol sa kwarto mo kaya pumasok ako at nakita kong nangingisay ang buong katawan mo. Kaya ginawa ko ang lahat para magising ka. Alam ko kasing inaatake ka na naman ng matandang hukluban, ang sabi ni Mama sa akin. Hingal na naman akong bumangon at niyakap ko si Mama. Huwag kang mag-alala. Aalis na tayo sa bahay na ito. Bukas na bukas ay maghahanap na ako ng bagong matitirhan natin. Kaunting tiis na lang anak, sabi pa ng nanay ko sa akin. At doon ay ikinuwento rin niya sa akin na nagkaroon din siya ng sleep paralysis nung gabing yon. Pero yung matandang babae lang ang nagpakita sa kanya at hindi yung 2 bata. At kinaumagahan ay naghanap kami ni Mama ng apartment na malilipatan. Sa awa naman ng Panginoon ay nakahanap naman kami kaagad at makalipas ng 2 araw ay lumipat na kami ng tirahan. Sabi sa akin ni Mama na yung lumang tirahan namin pala ay dating sementeryo at marami na raw tumira doon. Bago kami kaso'y umalis din matapos mamatayan ng isang kapamilya dahil sa bangungot. Opo Papa Dudut, marami palang namatay sa lumang bahay na tinirhan namin nang dahil sa sleep paralysis o bangungot dulot ng night hag. Samantala sa bago naming nilipatan ay maliwalas at never kaming nagkaroon ng sleep paralysis. Kaya tumagal kami ng 8 taon doon at umalis na lamang kami nang magdalaga na ako at makapagtrabaho sa Mandaluyong. Sa ngayon po Papa Dudut ay dito na kami nakatira ni Mama sa Mandaluyong at sa hinuhulugan naming condo unit. Nagwo-work ako bilang accountant sa isang opisina rito sa Mandaluyong habang si Mama naman ay ini-enjoy na lamang niya ang kanyang pensyon. And so far ay masaya kami sa buhay kahit na kami lang 2 dito sa condo unit namin. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo. Kayo nang humusga kung maniniwala ba kayo o hindi sa ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat at sana'y marinig ko ang aking kwento sa inyong channel. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Mutya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.